welcome back to my channel! Kumusta na po kayong lahat? Lalong-lalo na sa mga nagbabalak or nag-a-apply na papuntang Dubai. Bilang isang kasambahay, nangangarap ka rin bang mapunta sa expat employer sis? Tara, pag-usapan natin kung paano at bakit hindi tayo mapunta sa mga expat employer or bakit palaging lokal ang ating employer. Kung interesado po kayo sa bidyong ito, keep on watching. And kung baguhan pa po kayo sa channel ko, don't forget to subscribe and please click the button bell para updated pa po kayo sa aking i-upload na video. Tara at simulan na natin sis. Kung ngayon po ay nag-a-apply kayo sa agency bilang isang kasambahay, sis, ito po ha, totoong reminder po ito para sa iyo sis. Huwag mo munang pangarapin mapunta sa expat employer kasi imposible po iyan sis. Bakit? Kasi pag nag-a-apply ka sa agency sa Pinas bilang isang kasambahay papunta dito sa Dubai, halos po ang employer natin ay lokal. Ano at sino nga ba si local employer? Sila po sis ang dito talaga naninirahan sa Dubai or sila talaga ang citizen dito sa Dubai. Taga rito sila na ang pinanganak sila dito sa Dubai. So, kaya sila tinatawag na mga lokal. Ngayon, balikan natin ang expat. Sino nga ba si expat employer? Si expat employer sis, sila po yung galing sa ibang bansa, sa Europe, Amerika, Lebanon, basta sa ibang bansa na dito na naninirahan sa Dubai. So, kaya po sila tinatawag na expat dahil hindi sila lokal. Okay, balikan natin ang lokal. Bakit pag sa agency tayo mag-a-apply, halos lokal lang ang ating amo or lokal ang ating amo or employer? Kasi sis, si local employer ay gumagastos po sila or okay lang po sa kanila gumastos ng malaki basta direct Pinas or Pinoy ang kanilang kasambahay. So kaya sa agency talaga sila ng Pinas kumukuha ng mga kasambahay. Ngayon si expat, bakit ayaw niya sa direct Pinas na kasambahay? Kasi malaki po ang kanilang gagastusin. Kasi alam naman natin na nasa 300,000 ang rate nating mga Pilipino, 'di ba? Ayaw nilang gumastos ng ganun kalaki. So, saan kumukuha si expat? Dito na lang talaga sila kukuha sa Dubai mismo. Kasi meron ng mga agency din dito na humahawak ng mga cancel na or exit visa na sila or end of contract na sila or mga tourist visa. So, dyan sila kumukuha ng mga kasambahay kasi hindi po masyadong malaki ang babayaran nila pag doon sila pupunta. Ngayon, balikan natin si lokal. Si lokal po sis, pag lokal po ang employer nyo, expected po yan sis ha, wala kayong weekly day off. Okay? Maliban na lamang sis, pag mabuti ang inyong amo or nakikita nila ang ating sobrang pagod sa paglilinis ng kanilang bahay, magbibigay sila ng weekly day off or 1 month na day off. Depende na po yan sis sa ating employer. Balikan natin ang expat employer. Alam nyo ba si expat employer? Lahat ng benepisyo binibigay nila sa kanilang kasambahay. Alam nyo, siguro natatakot ang mga expat employer kasi nga dayuhan lang sila sa Dubai mo. Kaya binibigay nila lahat ng benepisyo. Char lang sis. Yun sis, ang expat employer sis, ay nako, napakaswerte mo pag sa expat employer ka mapunta. Kasi unang-una, binibigay nila ang weekly day off natin. O di ba? Pangalawa sis, ito talaga ang pinakamasarap sa lahat. Ang sahod natin pag nasa expat employer tayo, nasa 30, 35 or minsan aabot ng 40,000. O di ba? OMG, ganun kaswerte
pag nasa expat employer ka. Pangatlo sis, nagbibigay ng yearly vacation pay ang expat employer sis. O diba, ang sarap talaga. Ito sis, pinakamasarap din. Hindi sila lalagpas ng 15 hours or 12 to 15 hours ang duty natin sa bahay. After ng 12 hours, rest na, tama na ang work mo. Ganon ang mga expat employer sis. Kaya ang dami talagang naghahangad na mapunta sa mga expat employer. Ang mga lokal na employer naman sis, mababait din naman yan, no? Mababait talaga yan sila. Kaso nga lang, yun ang nasanayan nila at masusunod yung policy nila, yung sa kanila talaga. Siyempre, siga na yan, taga dyan sa Dubai yan eh. Wala din talagang magawa ang agency. Sumusunod din naman sila sa mga palisiya. Sa sahod nga lang, yun lang. Pero maliban na lang kung mabait talaga ang amo mo, magbibigay sila ng weekly day off. Pero pag sa sahod ang pag-uusapan natin sa lokal na mga employer, depende na talaga yan sa kanila kung mag-increase sila. Hindi din ganun kalaki ang i-increase nila sa kasambahay nila. Kung mag-increase man sila, nasa 1.6 or 1.7 dirham lang yan ang sahod natin. Okay. So sis, kung gusto mo talagang mapunta sa agency, tapusin mo muna ang iyong kontrata sa iyong lokal na employer. At kung mabait naman yung employer mo, pakiusapan mo na hindi ka na lang uuwi ng Pinas. Maghahanap ka na lang ng ibang trabaho sa Dubai. Makukuha din yan sa pakikiusap. Magmamakaawa lang kayo. Huwag nyo nang sabihin sis na maglipat na ako madam kasi maghanap na ako ng expat na employer kasi malalaki ang sahod nila. Huwag ganun sis ha. Reminder ko lang po yan. Kasi pag ma-cancel na kayo ng amo nyo, hindi na sila ang sponsor nyo, marami po talagang posibilidad na pwede nating makuha ng mga expat employers sa Dubai. Maraming salamat po sa inyo sa pagtapos nyo sa video ito. Sana po ay may nakuha kayong konting explanation or konting pag-iintindi kung ano nga ba ang kaibahan nilang dalawa at kung paano nga ba tayo mapunta sa expat employer. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ay siya nga pala, bakit ko po alam ang Dubai na mga policy sa expat and local employer? Bago nga pala ako napunta dito sa Saudi Arabia, doon po ako galing sa Dubai. Kaya, i-share ko lang po ang aking mga konting kaalaman. Pero po, pinangarap ko din noon na mapunta sa expat employer. Pero, hindi sinuwerte. At, nang napunta ako dito sa Saudi, dito ko po nakuha ang aking swerte kasi napunta ako sa mga mabubuting amo. At, ang rate po ng sahod ko ay nasa 30,000. So, maraming salamat po and congrats po and good luck sa mga papuntang Dubai. Sana po mapunta kayo sa mga mababait na amo. Kahit lokal po ang inyong amo, mahalin nyo po yan. Ibigay nyo po ang inyong best bilang isang kasambahay. Maraming salamat po at huwag nyong kalimutang mag-subscribe. Thank you so much!